The Eternal Bloodline. Kabanata 6 na po. Kinabukasan maagang umaga, ang kalangitan ay puno ng mga ulap at isang magandang sumisikat na araw ay makikita sa gitna ng mga ulap na iyon. Sa training ground ng mga estudyante ng unang taon, nakatayo si Professor Elise sa isang bilog na entablado sa harap ng mga hanay ng mga estudyante. Nakasuot siya ng navy blue na jacket na may itim na pantalon. Ang kanyang magandang mahabang buhok ay nakatali sa isang ponytail. Sa kanyang kaliwang bahagi, nakatayo si Professor Aster na nakasuot ng puting kamisete na may itim na pantalon. Sila ay tumingin sa mga estudyante pero lumitaw ang isang kunot sa mukha ni Elise dahil ilang pamilyar na mukha ang nawawala. Ang ilan sa mga estudyante ay nag-usap sa kanilang sarili ng nerbyoso habang ang ilan ay nasa sabik tungkol sa malapit ng gaganaping praktikal na pagsusulit. Sa gitna ng mga estudyante, dalawang napakagandang babae ang nakatayo na nakasuot ng asul na uniforme. Ang isa ay mukhang malayo at malamig habang ang isa ay mukhang inosente pero kaakit-akit. Ilang mga batang lalaki pa nga ang lihim na tumitingin sa mga babae pero hindi sila naglakas loob na lumapit dahil ang mga babae ay sapat na malakas upang bugbugin sila. Tiningnan ni Mia ang mga estudyante sa paligid nila na may nakapikit na mga mata at bumulong kay Lara. Nasaan sina Alec at Carcel? Tiningnan siya ni Lara at kinibit ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam. Habang nag-uusap silang dalawa ay pumasok ang apat na individual sa training ground. Nasa oras sila pero dahil ang lahat ng iba pa ay medyo maaga ang kanilang pagpasok ay nagdulot ng katahimikan sa loob ng training ground. Ang lahat ng mga estudyante ay tumitig sa kanila habang gumagawa sila ng kanilang daan sa loob. Kahit sina Professor Elise at Aster ay tumingin sa mga bagong dating na may nakapikit na mga mata. Naramdaman ni na Alec, Carcel, at Kyle na medyo nahihiya na pinagtitinginan pero ngumisi si Nine. Siya ang dahilan kung bakit sila nahuli. Gusto niya ng isang espesyal at di malilimutang pagpasok. Pinilit pa niya sina Kyle at ang iba na magsuot ng uniforme ng academy. Si Nine ay nangunguna na may nasiyahan na ekspresyon habang silang lahat ay lumapit sa mga estudyante na tumitingin sa kanila ng mga daga. Pagkatapos maglakad sa gitna ng tahimik na karamihan ay tumayo sila sa tabi ni Lara at Mia na tumitingin sa kanila na may nakataas na mga kilay. Magandang pagpasok. Alam ng iyong kaibigan kung paano maging sikat. Sigaw ni Mia habang nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Maraming mata ang nakatingin sa kanya pero sanay na siya dito. Sinulyapan ni Kyle ang kanyang sarili na may buntong hininga. Ito ang unang pagkakataon na nagsuot siya ng uniforme ng academy. Hindi tulad ng kanyang karaniwang maluwag na damit, ang asul na kamisete ay medyo masikip, na nagpaparamdam sa kanya na medyo hindi komportable. Tiningnan ni Alex sina Lara at Mia. Hoy, matagal na rin. Walang emosyon ang mukha ni Lara pero nang tumingin siya kay Alec ay lumitaw ang isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan niya sina Carcel, Kyle, at Nine na may tango. Nagulat si Kyle pero tumango lang siya bilang kapalit. Gusto niyang tumingin palayo pero mula sa sulok ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang bagay na nagpagaspa sa kanyang dila sa loob. Nakatayo si Mia sa tabi ni Carcel at nagkatangguan sila pero nakita ni Kyle na pula ang mga tainga ng makapangyarihang prinsipe. Sok! Tila pagkatapos ni Nine ang pangalawa na nakahanap ng isang kasosyo ay si Carcel. Tila isang dalisay na paghanga dahil hindi napansin ng mag-asawa mismo. Ang mga mata ni Kyle ay nanatili sa kanila at nakita niya ang matamis na ngiti ni Mia. Huwag tumitig. Hindi magandang ugali. Ang boses ni Mia ay tumunog sa loob ng ulo ni Kyle at agad niyang inilayo ang kanyang mga mata na parang hindi siya nakakita ng anuman. Sa isang buntong hininga, kinampay ni Professor Elise ang kanyang mga kamay upang tipunin ang atensyon ng lahat. Magandang umaga, mga babae at lalaki. Sana ay maayos ang lahat at nagsusumikap. Ako ay isa sa mga taong nagdisenyo ng teoretikal na pagsusulit at kailangan kong sabihin na labis akong nadismaya sa ilan sa mga estudyante. Hindi pa lumalabas ang resulta pero ang ilang mga papel na sinuri ko ay napakasama na gusto kong bagsakin ang mga individual na iyon. Ang kanyang matalas na tingin ay tumagos sa karamihan ng mga estudyante. Ilan sa kanila ay nagsimulang pawisan dahil halos walang laman ang kanilang mga papel. Anyway, iyon ang paksa na tatalakayin natin sa susunod sa loob ng silid, negative aralan dahil ang mga resulta ay malamang nalalabas pagkatapos ng isang linggo. Sa isang seryosong ekspresyon, itinuro ni Eliza ang lupa. Ngayon tingnan ang iyong mga paa, maraming mga puting bilog na naruroon sa lupa. Magsimulang gumalaw at tumayo sa isang kalapit na bilog na nakikita mo. Ang mga bilog na ito ay konektado sa isang array kaya isang individual lang ang maaaring tumayo sa isang solong bilog.
Agad na tumingin ang mga estudyante. Sa katunayan maraming bilog ang naruroon sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa ilalim ng tingin ni Aliza, nagmadali silang gumalaw at tumayo sa mga bilog. Tumango si Aliza at nagsimulang magpaliwanag tungkol sa praktikal na pagsusulit. Sige. Dadalhin ng mga bilog na ito ang lahat sa isang hiwalay na espasyo kung saan gaganapin ang praktikal na pagsusulit. Ito ay tulad ng isang artificial na piitan pero medyo naiiba dahil hindi ka lilito sa loob ng isang gubat o bukas na larangan. Sa halip, ang lahat ay lilito sa itaas ng isang hiwalay na entablado. Ang entablado ay palilibutan ng puting fog at hindi ka maaaring lumabas sa entablado. Pagkatapos mong nandoon magsisimula ang isang countdown at sa loob ng 1 minuto lilito ang iba't ibang mga halimaw mula sa fog. Sa simula, ang mga halimaw ay mababa ang ranggo pero sa paglipas ng panahon ay magiging mas malakas sila. Aatake sila at susubukan na saktan ang taong nakatayo sa entablado. Ang pagpatay sa mga halimaw ay magbibigay sa iyo ng mga puntos na magpapasya sa pagraranggo ng lahat. Huminto siya ng ilang segundo upang hayaan ang mga estudyante na matuno ang lahat ng impormasyon. Sa sandaling ang anumang estudyante ay malubhang nasugatan o malakas na umamin ng pagkatalo ay palalayasin sila mula sa piitan. Ang mga lumabas ay makikita ang kanilang huling marka sa pamamagitan ng proyeksyon na iyon. Itinuro ng kanyang kamay ang isang malaking proyeksyon na lumulutang sa itaas ng ulo ng mga estudyante. Ipinakita ng projection ang mga numero mula 1 hanggang 200 pero sa ngayon walang pangalan ang nakasulat sa harap ng mga numero. Malinaw ba ako o may sino man na gustong magtanong? Nagkaroon ng katahimikan sandali bago itinaas ng ilang mga estudyante ang kanilang mga kamay at nagtanong ng ilang mga hanggal na tanong tulad ng mapanganib ba ang mga halimaw? O kung matatalo nila ang lahat ng mga halimaw sa loob ng piitan paano sila lalabas? Ikinilig ni Aliza ang kanyang magagandang mata at tinapunan ng tingin ang mga estudyante. Nakikita ko na ang ilan sa inyo ay may maraming hindi kinakailangang mga alalahanin pero hayaan ninyong linawin ko ang mga ito. Una, hindi posible na tumagal ng matagal sa loob ng piitan dahil sa bawat halimaw na iyong papatayin ay isang bago at mas makapangyarihang halimaw ang aatake sa iyo. Pangalawa, sa tingin ko walang sino man ang may napakataas na stamina upang tumagal ng ilang araw sa loob ng piitan nang hindi napapagod. Sa huli, kung ang isang tao ay maaaring tumagal ng ilang araw sa loob at patayin ang lahat ng mga halimaw na umaatake sa kanya pagkatapos ang estudyanteng iyon ay automatikong lalabas. Sinabi niya ang huling linya na may panunuya at pagkatapos ang kanyang tingin ay tumama kay Kyle na nakikinig ng mabuti. Kyle, iwanan mo ang iyong bounded beast. Tinitigan siya ni Kyle na may kunot pero bumantong hininga si Aliza. Kung hindi mo gagawin, ito ay ituturing na pandaraya dahil hindi ka lalaban ng mag-isa. Ang layunin ng pagsusulit na ito ay upang subukan ang mga lakas ng bawat individual ng hiwalay. Huwag kang mag-alala, maaari mo itong iwanan sa... Naputol ang kanyang pangungusap nang pumasok ang dalawang matatandang lalaki sa training ground. Ang isa ay si Elder Han at ang isa ay may itim na buhok. Tiningnan nila ang mga estudyante at kinawayan ni Elder Han si Aliza. Narito lang kami upang ay aktibo ang array. Tumango si Aliza at muling tumingin kay Kyle na itinaas ang kanyang kamay. Sige. Tiningnan ni Bia ang magandang ginang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang gusto niyang pumunta kay Aliza pero ang boses ni Kyle ay nagpagalit sa kanyang mood. Bia, manatili ka muna kay Master. Ag. Sige. Sa isang nag-aatubiling ekspresyon, nagsimula siyang lumipad at pumunta kay Elder Han na abala sa paglalagay ng ilang mga kristal sa paligid ng training ground. Lumitaw ang isang nagulat na ekspresyon sa kanyang lumang mukha nang makita niya na biglang lumalapit si Bia sa kanya. Tiningnan din ni Professor Aliza ang figure ni Bia. Pagkatapos tumira ni Bia sa balikat ni Elder Han, tiningnan niya si Kyle na may buntong hininga. Medyo may ideya siya sa personalidad ni Kyle pagkatapos makita siya ng maraming beses. Si Kyle ay mabait at medyo tahimik pero hindi siya madaling magtiwala sa iba. Aalagaan ko siya. Sinabi niya at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Maraming estudyante ang tumingin kay Bia. Kahit ang mausisa na tingin ni Professor Aster ay nanatili sa kanyang katawan. Nanunuya siya sa loob na may inis na ekspresyon. Masyadong mapanganib na kumilos sa loob ng academy ngayon. Kahit na malinis ang aking pagkakakilanlan, narito ang principal kaya hindi ako maaaring kumuha ng isang panganib. Anyway, kailangan ko lang mag-ulat pabalik. Hindi ko trabaho na gawin ang lahat. Ang kanyang tingin ay tumama kay Alex sa loob ng 1 segundo bago tumunog ang kanyang kulog na boses sa loob ng training ground. Iyon na, ipinapadala ko kayong lahat sa loob ng piitan ngayon. Maging handa.
Dahil doon, tiningnan ni Professor Aster ang dalawang elder na nagtatakda ng mga kristal sa lupa. Tumango sila at naglagay ng ilang mga kristal sa kabilang gilid ng training ground. Tiningnan ni Kyle ang kanyang mga paa. Mayroong isang puting bilog na naruroon sa paligid niya. Naramdaman niya ang isang pamilyar na sensasyon bago naging madilim ang kanyang paningin sa loob ng ilang segundo at dumating siya sa itaas ng isang entablado. Tulad ng sinabi ni Professor Eliza, isang layer ng makapal na fog ang pumalibot sa entablado. Humakbang siya pasulong at sinubukang lumakad sa loob ng fog pero lumitaw ang isang transparent na kumot sa mga gilid ng entablado na humaharang sa kanya mula sa pagpasok sa fog. Tiningnan ni Elder Han ang lumilipis na mga estudyante at pagkatapos tumango sa mga propesor ay iniwan niya at ng lalaki sa kanyang tabi ang training ground. Pumunta sila sa training ground ng ikalawang taon. Katulad ng dati, dalawang propesor ang nakatayo sa harap ng mga estudyante na nagpapaliwanag tungkol sa praktikal na pagsusulit. Sa isang tango, nagpatuloy si Elder Han na i-activate ang isang pamilyar na array na espesyal na idinisenyo upang ipadala ang mga estudyante sa loob ng piitan para sa praktikal na pagsusulit. Maraming mata ang nakatitig kay Bia na nakaupo sa ibabaw ng kanyang balikat. Ang isang katulad na eksena ay nangyari sa training ground ng ikatlong taon pero sa pagkakataong ito tulad ni Professor Aster, isang sakam na tingin ang nakatuon kay Bia pero dahil kay Elder Han ang tingin ay umatras pagkatapos ng ilang segundo. Pagkatapos ay activate ang huling array bomb, antong hininga si Elder Han at minasahe ang kanyang mga templo. Kailangan niyang maghanda upang umalis patungo sa gitnang kontinente sa loob ng 6 na buwan kaya gusto niyang magpahinga pero sa nakalipas na linggo ang academy ay pinagtatrabahuhan siya ng husto. Itinalaga siya upang maghanda para sa praktikal na pagsusulit kasama si Vice Principal George. Kumaway siya at pinadalhan ang lalaking itim ang buhok na nakatayo sa kanyang tabi bago maglakad patungo sa opisina ni George. Inabot siya ng ilang minuto habang naglalakad siya sa gitna ng mga gusali at walang laman na mga bakuran bago siya dumating sa harap ng isang matangkad na gusali kung saan naruroon ang Academy Treasury. Ang iba't ibang mga silid na naruroon sa loob ng gusali ay espesyal na ginagamit ng Vice Principal, ang Principal, at ang 4 na Elder. Ang silid ni Elder Han ay naruroon sa loob ng library dahil kadalasan niyang ginugugol ang kanyang oras sa pananaliksik tungkol sa mga array at herbs habang inilalahad ang mga benepisyo ng mas potent na mga potion. Pumasok siya sa loob ng gusali. Hindi tulad ng makapangyarihang mga individual na naninirahan sa loob, ang gusali ay medyo plain. Pagkatapos maglakad ng sandali ay dumating siya sa harap ng pinakamalaking silid. Kumatok siya at pagkatapos makakuha ng isang tugon mula sa loob ay pumasok siya sa silid. Sa lahat ng oras na ito ay mausisa na tiningnan ni Bia ang lahat ng ginawa ni Elder Han. Nakita niya ang hallway na kanilang pinagdaanan mula bago huminto sa harap ng isang silid. Nanliit ang kanyang mga mata nang pumasok si Han sa silid. Ang silid ay halos walang laman pero isang malaking parisukat na mesa ang naruroon sa tapat na dulo ng silid na may maraming mga upuan. 4 na matatandang lalaki ang nakaupo sa mga upuan habang tinitingnan ang daan-daang mga proyeksyon na lumilipad sa hangin. Nagtatapon sila ng mga komento dito at doon habang nakatitig sa mga proyeksyon ng walang malalim na interes. Ang kanyang mausisa na tingin ay hindi sinasadyang tumama sa matandang lalaki na nakaupo sa malayong dulo, mayroon siyang puting buhok at malalim na itim na mga mata. Mukhang matanda ang lalaki pero may napakalaking katawan at hindi tulad ng iba, isang makapangyarihang nag-uutos na aura ang naruroon sa paligid ng kanyang katawan. Sa sandali na tumama ang tingin ni Bia sa matandang lalaki ay agad siyang lumingon at tiningnan siya na may nakataas na kilay. Nagulat si Bia pero tumingin lang siya sa ibang tao at nagkunwaring hindi napansin ang tingin ng lalaki. Malakas siya. Napakalakas. Naisip niya sa loob at tumingin sa isang pamilyar na tao. Ito ay si George na nagprotekta sa kanya at kay Kyle nang sila ay inatake sa harap ng tore. Nagsimulang gumalaw si Elder Han. Pumunta siya sa isang kalapit na upuan at umupo na may inis na ekspresyon. Halos lahat ng mga taong naruroon sa loob ng silid ay tumingin sa kanya, mas partikular na tiningnan nila si Bia pero ang kanilang tingin ay umatras pagkatapos ng ilang segundo. Tiningnan ni Han si George na may malamig na ekspresyon. Sinasabi ko sa iyo kung hiniling mo sa akin na gumawa ng isa pang bagay magbibitiw ako. Paano mo ako mapagtatrabaho ng labis na pagod na ako sa isip? Sinulyapan ni George si Han na may ngisi at hindi pinansin ang kanyang pagngangalit. Abala rin siya sa pagsuri at pagbubukas ng artificial na piitan pero tuwing nakikita niya ang ibang tao na nagtatrabaho ng higit sa kanya ay nasiyahan siya.
Ang iba pang dalawang elder na naruroon sa loob ng silid ay tiningnan si elder na may awa at kalungkutan nang marinig nila ang salitang magbitiw, dahil alam nila na hindi maaaring magbitiw o umalis si Elder Han sa Academy dahil ang huli ay pumirma ng isang kontrata upang magtrabaho para sa Royal Academy sa kanyang buong buhay. Ito ay isang hindi makatarungang kontrata pero hindi nila nagawang ipahayag ang kanilang mga opinyon dahil ang demonyo na matalinong gumawa kay Elder Han na pumirma sa kontrata ay nakaupo sa loob ng silid. Ito ay si Rattrick. Pagkatapos magreklamo ng sandali at hindi nakakuha ng anumang tugon ay sumanghel si Elder Han at tiningnan ang mga proyeksyon. Sa loob ng mga proyeksyon, ang mga estudyante mula sa bawat taon ay nakikipaglaban sa ilang mga halimaw na lobo habang nakatayo sa entablado. Sa gitna ng daan-daang maliliit na proyeksyon, tatlong parisukat na hugis na proyeksyon ang lumulutang sa itaas ng lahat ng iba pang mga projection. Sila ang mga proyeksyon ng pagraranggo at isang serye ng mga numero na may iba't ibang mga pangalan ay makikita na nakasulat sa mga tatlong projection na iyon sa isang maayos na paraan. Sa sandali na pumatay ang sinumang estudyante ng ilang mga halimaw at nakakuha ng ilang mga puntos ang kanilang mga pangalan ay lilito sa mga projection na iyon pero ang mga pangalan ay nagbabago sa bawat segundo. Tiningnan ni Principal Rattrick ang mga proyection gusto niyang magsabi ng isang bagay pero pagkatapos ay tiningnan niya si Bia at Elder Han. Maaari ba nitong maunawaan ang pinag-uusapan natin? Sumimangot si Han. Kinuha niya si Bia at inilagay siya sa mesa. Hindi ko alam ang tungkol sa iba pero sa tingin ko ang ibon ano nga ulit ang pangalan. Oo, maiintindihan ni Bia si Kyle. Hindi pinansin ni Bia ang matandang lalaki na nakikipag-usap tungkol sa kanya upang ipakita na hindi niya naiintindihan pero pinanatili niya ang kanyang mga tainga sa pag-uusap. Ang kanyang tingin ay nasa mga proteksyon. Napakaraming mga projection na nakabundok na kailangan niyang pilitin ang kanyang mga mata upang hanapin ang ilang pamilyar na mga mukha sa loob ng mga projection pero kahit na tumitingin sa paligid ng sandali ay hindi niya nakita si Kyle. Tumango si Principal Rattrick at tiningnan si Bia. Maliit, naiintindihan mo ba ako? Sumimangot siya dahil hindi gumalaw si Bia ng kanyang ulo sa halip ay tumitingin siya sa mga projection. Alam niya na ang bonded beast ay maaaring maunawaan ang kanilang kasama pero ang batang hayop ay kadalasang hindi nakakaintindi ng wika ng tao at mula sa impormasyon na natanggap niya si Bia ay 7 hanggang 8 buwan pa lang. Sa tingin ko hindi niya maintindihan. Sinabi ng isa sa mga elder habang sumusulyap sa principal. Siguro. Sino ang nakakaalam? Hindi sumangayon si Rattrick sa kanila dahil hindi siya sigurado. Nakita niya ang ilang bonded monsters pero lahat sila ay mababa ang ranggo dahil kadalasan, ang mga monsters na ito ay hindi nagugustuhan ang pagbonding sa mga tao o anumang ibang lahi. Si Bia ay isang tao na may isang maalamat na potensyal na maabot ang triple S+ rank sa hinaharap, kaya marahil kaya niyang maunawaan ang lahat ng kanilang sinasabi. Tiningnan ni George ang mga projection na may kunot. Hawak niya ang isang manipis na rehistro kung saan isinulat niya ang ilang mga pangalan. Nakikita ko na maraming estudyante ang bihasa sa labanan, lalo na ang 3 at 2 taon pero ang ilang mga galaw ng mga estudyante ng unang taon ay matigas habang nakikipaglaban. Tiningnan ni Elder Han ang mga proyeksyon habang umiinom ng tubig. Ito ay dahil hindi pa sila nakaranas. Lahat sila ay may potensyal na maging malakas sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon ay tiyak na magiging mas mahusay sila sa labanan. Ang mga pangalan sa tatlong mas mataas na parisukat na hugis na proyeksyon ay paulit-ulit na nagbabago. Kahit na 10 minuto pa lang mula nang magsimula ang praktikal na pagsusulit, mula sa bawat taon ng mga nangungunang estudyante ay nakuha na ang kanilang lugar. Pagkatapos kumuha ng kanilang mga pwesto ang nangungunang 10 estudyante mula sa bawat taon, ang kanilang mga proyeksyon ay tumawid sa iba pang mga proyeksyon at tumayo sa harap. Mula sa mga estudyante ng unang taon, si Alec ay nasa unang lugar na may 200 puntos, si Carcel ay pangalawa, ang mga pangalan ni Mia at Lara ay naruroon din sa loob ng nangungunang 10, at ang pangalan ni Nine ay nasa 11 pwesto. Nakatuon ang tingin ni Principal Rattrick kay Alec. Nakita niya ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Habang lumitaw ang iba't ibang mga halimaw mula sa fog na nakapalibot sa entablado si Alec ay tumayo ng hindi natitinag. Anong isang elegante pero walang awa na paraan upang gumamit ng isang espada. Ang kanyang espada ay mukhang medyo luma pero sa ilang kadahilanan, mukhang espesyal ito. Ang kanyang tingin ay tumama sa ilang mga estudyante ng 3 at 2 taon bago niya nakita si Carcel. Ang huli ay gumagamit ng kanyang sibat upang itaboy at patayin ang papasok na mga halimaw.
Si Bia na nanunood ng mga proyeksyon sa loob ng ilang sandali ay sumimangot. Nasaan si Kyle? Tulad ni Bia sumimangot din si Elderhan habang hinahanap ang pangalan ng kanyang nag-iisang estudyante. Gusto niyang magmayabang ng kaunti pero ang kanyang estudyante ay hindi nakikita. Hindi siya mahina kaya bakit wala siya sa pagraranggo ng unang taon. Mahigit 10 minuto na huwag mong sabihin na hindi man lang siya nakapatay ng isang halimaw. May kabuuang 200 numero sa bawat pagraranggo ng projection. Kaya sa sandaling pumatay ang sino man ng isang halimaw sa loob ng piitan ang kanilang pangalan ay lilito sa listahan na iyon. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang iba pang proyekto. Napansin ni Principal Ratrick na nag-aalala si Han. Tumawa siya dahil alam niya na kinuha ni Han ang isang bata bilang kanyang disipulo at ang nasabing estudyante ay walang iba kundi si Kyle. Ang isa na nakipag-ugnayan sa isang maalamat na hayop at dahil sa kanya maraming hindi kinakailangang atensyon ang iginuhit sa academy. Tiningnan ni Ratrick si Han na may ngisi. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at lumapit sa huli. Sino ang hinahanap mo? Tulungan kita. Ang lahat ng iba pa na naruroon sa loob ng silid ay tumingin din kay Han at ang kanyang ekspresyon ng mukha ay medyo nagdilim. Pagkaraan ng ilang segundo, lahat sila ay tumawa dahil alam nila ang tungkol kay Kyle dahil nagmamayabang si Elderhan tungkol sa kanya saan man siya pumunta. Sumanghel si Han ng malamig sa mga tumatawang individual at ikinaway ang kanyang kamay upang tingnan ang maraming mga proyeksyon habang sinumpa si Kyle sa loob. Damn you, Kyle. Ano ba ang ginagawa mo? Habang naghahanap siya sa mga proyeksyon sa loob ng isang minuto ang pamilyar na mukha ay sa wakas ay pumasok sa mga mata ng lahat. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha habang tinatitigan nila ang projection na may sorpresa. Gumalaw ang kaliwang talukap ng mata ni Ratrick habang tinitingnan niya si Kyle. Paano niya natutunan ito? Sa gitna ng tahimik na kapaligiran, kumikinang ang mga mata ni Bia. Nanlaki ang mga mata ni Elderhan sa loob ng isang segundo pero pagkatapos ay tumawa siya sa kanyang sarili. Paano ko makakalimutan iyon? Madali itong natutunan ng walang hiyang ito at pagkatapos matuto kaya niyang gumawa ng mas malaking bersyon nito. Sa isang puting entablado, nakatayo si Kyle habang napapalibutan ng hindi bababa sa 20 F-rank na mga halimaw na lobo. Malakas na umungol ang mga halimaw na may galit at pagkabigo. Gusto nilang umatake kay Kyle pero may isang manipis na asul na kalasag na naruroon sa paligid niya na nagpoprotekta sa kanya mula sa kanilang mga pag-atake. Ang kalasag ay magkakaroon ng mga bitek paminsan-minsan pero magtatapon si Kyle ng ilang mana stone at ang mga bitek ay mawawala sa loob ng isang segundo. May isang mausisa na ngiti sa kanyang mukha na nagpapahiwatig na nasisiyahan siya sa proseso. Tumawa ng kaunti si Elderhan at tiningnan ang iba sa isang panunuya na paraan. Kaya may nagsasabi ba ng isang bagay? Kiniliti ni Ratrick ang kanyang dila. Ngayon pagkatapos makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Elderhan, iniisip niyang kumuha din ng isang disipulo. Masyadong mapait na makita ang iba na nagmamayabang tungkol sa kanilang mga estudyante. Samantala, sa loob ng piitan habang ang lahat ay nakikipaglaban sa mga halimaw, sinusubukan ni Kyle ang array na kanyang natutunan noong nakaraang linggo. Pagkarating niya sa loob ng piitan. Sa halip na maghanda upang lumaban, kinuha niya ang low-grade mana brush na kanyang binili mula sa tindahan ng academy kasama si Nine kaninang umaga. Nagkakahalaga ito sa kanya ng 500 mana stones pero sulit ito. Maaari niyang bilhin ito gamit ang pera ng academy na tinatawag na mga puntos pero pagkatapos ng unang misyon kung saan natagpuan niya si Bia, hindi siya kumuha ng isa pang misyon kaya wala siyang anumang puntos. Tiningnan niya ang brush at nag-injected ng ilang mana sa loob nito. Ang dulo ng brush ay nagniningning ng maliwanag na may itim na kulay. Sa isang tawa, agad na gumuhit si Kyle ng isang pamilyar na panimulang array sa kanyang paligid. Medyo mahirap iguhit ang parehong mga simbolo sa isang mas malaking bersyon pero tapos na siya sa loob ng kalahating minuto dahil ilang beses na niyang pinractice ang array na ito. Pagkatapos matapos ang unang minuto, 2 F-rank na mga halimaw na lobo ang lumabas mula sa fog. Agad nilang inatake si Kyle pero kinuha ng huli ang maraming mana stones at ikinalat ang mga ito sa loob ng array. Ang enerhiya ng mana stones ay naubos pero lumitaw ang isang manipis na kalasag sa paligid niya. Sa susunod na ilang minuto, sinubukan ni Kyle ang array sa maraming paraan. Ngayon 20 F-rank na mga halimaw ang tumatama sa kalasag pero hanggat nagbibigay siya ng sapat na mana stones ang array ay agad nababawi. Tapos na akong subukan ang panimulang depensibong array. Ngayon subukan natin ang pangalawa.
Kung gusto niya ay madali niyang mapapatay ang F-rank na halimaw sa paligid niya dahil, D-rank na siya pero gusto niyang subukan kung ano ang kanyang natutunan dahil alam niyang hindi siya makakaalis sa academy upang lumaban anumang oras sa lalong madaling panahon. Agad siyang yumuko at pagkatapos magbigay ng mana sa loob ng brush gumuhit siya ng ilang mga simbolo sa loob ng depensibong array. Ang mga nakaraang simbolo ay nagniningning ng maliwanag at nagsimulang gumalaw. Sumama sila sa mga bagong simbolo na lumilikha ng isang pamilyar pero magkaiba na array. Kumuha si Kyle ng mas maraming mana stones at itinapon ang mga ito sa loob ng array habang tinitingnan ang mga halimaw. Ang kalasag sa paligid niya ay medyo nanginginig. Ang enerhiya mula sa mana stones ay tuyong sinipsip agad at isang manipis na sinag ang nabuo mula sa wala. Agad na inatake ng sinag ang mga lobo at 2 lobo ang namatay sa lugar pero pagkatapos ang array ay nawalan din ng enerhiya upang umatake. Epektibo ito pero sa tingin ko mas mahusay ang depensibo dahil ang offensibong array ay gumamit ng napakaraming mana stones. Sa isang buntong hininga, inilagay ni Kyle ang brush pabalik sa loob ng kanyang storage ring at kinuha ang kanyang espada. Lumaban na tayo ngayon. Sa isang pag-negative click, lumabas ang pilak na talim ni Kyle mula sa kaluban. Ang kalasag sa paligid niya ay nagkakaroon ng mga bitek dahil tumigil siya sa pagbibigay ng mana stones. Tiningnan niya ang mga lobo na nagtipon sa paligid niya at lumabas mula sa halos sirang depensibong array. Sinundan ng maraming pulang mata ng mga lobo ang kanyang paggalaw at sa sandaling lumabas siya ay sumugod sila sa kanya gamit ang kanilang mga kuko at ngipin, sinusubukang punitin ang kanyang laman. Mabilis na gumalaw ang espada ni Kyle at umilag siya upang atakihin ang pinakamalapit na lobo na may normal na slash. Gumalaw ang kanyang kamay ng mabilis at walang anumang paglaban, ang ulo ng F-rank na lobo ay naputol mula sa kanyang katawan. Sinuri ng kanyang mga mata ang natitirang mga lobo bago tumingin sa fog sa paligid ng entablado na may nakataas na kilay. 1 minuto na ang nakalipas pero walang bagong halimaw ang lumitaw mula sa fog pagkatapos ng ika-20 F-rank na lobo. Nasira ang pattern ng piitan dahil nang dumating siya sa loob ng piitan tuwing minuto 2, F-rank na mga lobo, ay lalabas mula sa fog. Binawi ni Kyle ang kanyang mga mata at madaling pinigilan ang ilang mga lobo na sumusugod sa kanya gamit ang kanilang mabangis na mga ngipin. Gumalaw ang kanyang mga paa na may isang ritmo habang gumagalaw siya sa gitna ng mga lobo nang hindi gumagamit ng anumang uri ng kasanayan at pinutol ang 2 pang lobo ng walang gaanong pagsisikap. Napakadali dahil ang mga lobo ay napakahina sa harap niya. Sa huli, ginamit lamang niya ang kanyang espada upang patayin ang halimaw na nakapalibot sa kanya. Pagkaraan ng 1 minuto nang huminto si Kyle, ang mga patay na katawan ng mga lobo ay nagtipon sa paligid niya. Tumayo siya na ang kanyang espada ay nabasa ng isang madilim na berdeng likido habang tinitingnan ang gulo na kanyang ginawa. Sa ilalim ng kanyang tingin, 2 pang halimaw ang sa wakas ay lumabas mula sa fog, at sa kanyang sorpresa, ang mga naunang patay na katawan ay naging alikabok na nagkalat at iniwan ang entablado na may malakas na bug zone ng hangin. Ang mga bagong halimaw ay naiiba sa mga naunang lobo dahil ang kanilang mga katawan ay medyo mas matangkad at mas matatag. 2 matalas na mahabang pangil ang makikita na nakalawit mula sa kanilang bibig habang tumalon sila pasulong upang atakihin si Kyle na may katulad na lakas tulad ng mga naunang lobo. Tumaas ang ranggo ngayon, ito ay F+ rank. Bumulong si Kyle sa ilalim ng kanyang hininga. Pantay ang kanyang paghinga at kahit isang patak ng pawis ay hindi makikita sa kanyang noo, na ginagawang ang naunang laban ay parang isang ilusyon lamang. Sa simula, ang kanyang pattern ng espada ay napakadali pero nagbago ito ng maraming beses sa loob ng ilang segundo at ang 2 bagong halimaw ay patay sa ilalim ng kanyang normal na pag-indayog. Naghintay siya ng 1 minuto at 2 pang F+ rank na mga halimaw ang lumabas mula sa fog. Sa kanyang isipan, ang pattern ng piitan ay sa wakas ay kumpleto. Sa bawat minuto 2 halimaw ang lalabas mula sa fog pero pagkatapos ng ika-20 halimaw, tataas ang kanilang ranggo. Hindi siya sigurado pero pagkatapos ng 10 minuto pa, malalaman niya ito. Sinaksak ng kanyang espada ang mga halimaw at tulad ng dati ay dumaan ito sa kanilang mga katawan ng kasing dali ng isang kutsilyo na pumutol sa mantikilya. Habang nagpatuloy si Kyle na lumaban, ang kanyang pangalan na hindi nakikita ilang minuto na ang nakalipas ay lumitaw sa pagraranggo ng proyeksyon sa ika-200 na pwesto pero sa ilalim ng seryosong tingin ng principal at ng iba pang matatandang lalaki ay lumipad ito ng mabilis sa loob ng 1 minuto at tumalon ng walang pakialam. Kiniliti ni Principal Ratrick ang kanyang dila nang makita niya ang mapagmataas na ekspresyon ni Elder Han.
Kahit si George ay nagsusuot ng isang nagtatakang ekspresyon nang makita niya si Kyle na lumalaban. Sok! Tuwing nakikita ko siya ay nagpapahinga siya pero ngayon tinitingnan ang kanyang estilo ng pakikipaglaban hindi ko makita ang pag-aatubili na makikita ng isa sa isang hindi pa ganap na mandirigma. Siya ay maliksi at alam kung paano hahawakan ang maraming mga kaaway ng magkasama. Tila natuto siya ng maraming bagay sa loob ng tore o palagi ba siyang nagtatrabaho ng husto at hindi ko napansin. Naisip niya sa loob na may buntong hininga bago tumingin sa principal. Siya ang sumipsip ng kasanayan ng Ice Dragon sa Academy Entrance Test. Sumagot si Rattrick na may tango. Ang may B rank na talento. Sinulyapan ni George si Elderhan mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya na ang huli na katawan ay naging matigas nang banggitin ng principal ang talento ni Kyle. Oo, may potensyal si Kyle na maabot ang B rank sa hinaharap. Pagkaalis niya sa tore hindi ko nagawang maramdaman ang kanyang ranggo dahil tila nagsusuot siya ng ilang uri ng makapangyarihang artifact upang itago ang kanyang ranggo, pero ngayon nakikita ko siyang lumalaban, sa tingin ko ang kanyang lakas sa labanan ay bahagyang mas mababa kaysa kay Alec. Isang tawa ang lumabas mula sa mga labi ni Rattrick. Ang kanyang matalas na mga mata ay nagmasid sa mga galaw ni Kyle at Alec, kahit na pareho silang pumapatay ng mga halimaw ng napakadali ay makikita niya ang ilang pagkakaiba. Tinapik niya ang kanyang espada. Sa tingin ko tulad ni Kyle, sinusundan ng ritmo ng espada ni Alec ang isang pattern, pero kung ang isang taong may karanasan sa isang espada ay tumingin sa kanilang laban, sasabihin niya sa isang sulyap na mas mahusay si Kyle. Lumitaw ang isang nagulat na ekspresyon sa mukha ni George. Tiningnan din ni Elderhan ang principal na may nakataas na kilay. Nakita ng lahat sa loob ng silid sa mga proyeksyon na kahit na ikinumpara nila sina Alec at Kyle, ang nangingibabaw sa pagsusulit ay si Alec dahil mas mabilis at mas tumpak siya. Inihanda din ni Bea ang kanyang mga tainga nang biglang nagsimulang makipag-usap ang lahat tungkol kay Kyle. Nanatili ang tingin ni Rattrick kay Bea pero tumingin siya palayo sa mga projection. Simple lang ang pattern ng espada ni Alec ay mahirap pero mahuhulaan dahil ginagamit niya ang parehong ritmo. Sa kabaligtaran, si Kyle ay mukhang gumagamit siya ng isang ritmo pero ang isang matalas na tingin ay makikita niyang ganap na babaguhin niya ang kanyang estilo sa loob ng ilang pag-indayog. Parang mas mabilis ang kanyang isipan kaysa sa kanyang espada, o marahil ay naobserbahan niya ang maraming tao na nakikipaglaban gamit ang espada dahil kahit naligaw ang kanyang espada ay mukhang sinusundan nito ang isang pattern. Tahimik ang lahat pero pagkatapos tinapik ni Rattrick ang mesa. Pero sa tingin ko kung ngayon sina Alec at Kyle ay nakipaglaban ng isa versus isang battle, ay mananalo si Alec dahil kahit na mas mahusay ang paggalaw ng espada ni Kyle, ay kulang pa rin siya sa karanasan. Siya ay mabilis at maliksi pero parang kamakailan lang siya nagsimulang matuto ng espada, hindi tulad ni Alec na mukhang mas may karanasan kaysa kay Kyle. Sinunod ng lahat ang mga projection. Minasahe ni George ang kanyang mga templo at tiningnan ang principal. Dapat ba nating isulat ang kanyang pangalan para sa... Naputol ang kanyang pangungusap dahil umiling ang principal. Siya ay mapapabilang sa mga nangungunang estudyante mula sa unang taon. Hayaan siyang pumasok sa paparating na torneo ng academies pero huwag isulat ang kanyang pangalan para sa lugar na iyon. Sapat na siyang mahusay upang makipagkompetensya kay Alec pero ang kanyang talento ay hindi sapat para sa kanya upang maging kwalipikado. Kung ako ito ay ilalagay ko ang kanyang pangalan sa listahan pero ang huling desisyon ay ipinahayag na ng gitnang kontinente. Hindi nila gusto ang sino mang mas mababa sa plus S rank. Tumango si George at hindi inilagay ang pangalan ni Kyle sa rehistro. Samantala, bumantong hininga si Elderhan pagkatapos makinig sa kanilang pag-uusap. Alam niya ang aktwal na talento ni Kyle pero gusto niyang maging ligtas si Kyle at lumayo sa bagay na ito. Gayunpaman, sasabihin niya sa huli ang tungkol sa sitwasyon. Sa huli, ang huling desisyon ay kay Kyle. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang talento, sinuri ko lang ito ng lihim kaya kailangan kong sabihin sa kanya ang tungkol dito sa isang paligid na paraan. Kung gusto niyang pumasok sa Lumber Realm, hindi ko siya pipigilan dahil kahit na mapanganib ito na maaaring magdulot sa kanya ng kanyang buhay, ang mga bagay na naruroon sa loob ay maaaring magpalakas sa kanya. Tiningnan niya si Bea. Ngayon maraming mata ang kay Kyle dahil sa maliit na batang ito. Hindi niya kayang protektahan si Kyle sa tuwing. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na nag-aatubili siya pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang ay handa siyang payagan siyang pumasok sa kaharian. Mahihirapan na sabihin sa principal ang tungkol sa kanyang aktwal na talento. Sa kabilang banda, ang pangalan ni Kyle ay paulit-ulit na tumatalon pataas ng walang tigil.
Sa loob ng 10 minuto, ang kanyang pangalan ay dumating sa pangalawang pwesto lamang sa ibaba ni Alec. Magkapareho ang kanilang mga puntos pero dahil huli nang nagsimulang pumatay si Kyle ay kinuha niya ang pangalawang pwesto. Pagkatapos ng 20 F+ rank na mga halimaw. Dalawang lumilipad na E-negative rank na mga halimaw ang lumabas mula sa fog. Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata at tumingin sa itaas. Mga paniki. Ang lumilipad na 20 sentimetro na mga halimaw ay may maikling nguso, malalaking tainga, at kulay abo na balahibo na tumatakip sa kanilang buong katawan. Tulad ng mga lobo, ang kanilang mga mata ay pula ang dugo habang nakatingin sila kay Kyle. Handa nang umatake si Kyle pero pagkatapos ay binuksan ng mga paniki ang kanilang bibig at kumalat ang isang sigaw. Napakalakas nito na nagbals ang ulo ni Kyle at napangiwi siya sa sakit. Og! Damn it! Hindi inaasahan ang pag-atake pero kahit na makayanan ay hindi nais ni Kyle na marinig muli ang hindi kanais-nais na tunog na iyon. Ikinawin niya ang kanyang kamay at dalawang kulog na mga pana ang tumama sa mga paniki mula sa wala. Gusto sanang umiwas ng mga paniki pero napakabilis ng mga pana. Sa isang masakit na sigaw, ang kanilang walang buhay na mga katawan ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Mas mabuti para sa aking mga tainga kung papatayin ko sila sa sandaling dumating sila sa entablado. Sa isang buntong hininga, umatras si Kyle pabalik sa loob ng array at ikinalat ang ilang mana stone sa loob upang i-activate ito muli. Gusto niyang subukan kung mapipigilan ng depensibong array ang pag-atake ng tunog. Pagkaraan ng 1 minuto, 2 pang paniki ang dumating sa entablado. Sumigaw sila pero hindi nito naapektuhan si Kyle dahil ganap na hinaranggan ng array ang mga sound wave. Ikinawin niya ang kanyang kamay at 2 pang kulog na mga pana ang tumama sa mga paniki at pinatay sila agad. Nagpatuloy ito hanggang sa 2 parang ahas na E-rank na mga halimaw ang gumapang palabas mula sa fog. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng matutulis na kaliskis at napakabilis nila. Nilabanan sila ni Kyle pero dahil masyadong mabilis sila kailangan niyang i-activate ang kanyang kasanayan sa Lixie. Pagkaraan ng 10 minuto, 2 pang bagong at mas malalakas na halimaw ang lumitaw mula sa fog. Sa bawat 10 minuto, tumataas ang ranggo ng halimaw. Nang lumabas ang mga halimaw na D-negative rank mula sa fog, sa wakas ay sinimulan ni Kyle na gamitin ang kanyang mga kasanayan, pero dahil mabagal ang kanyang paggaling ng mana, ay kadalasang ginagamit niya ang mga kasanayan upang itaboy ang hindi inaasahang mga pag-atake. Ngayon ay nagiging mahirap. Pinunasan ni Kyle ang pawis mula sa kanyang noo. Pagkatapos labanan ng 20 na E+ rank na mga halimaw ay napagod siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang patayin ang mga halimaw ng kasing dali ng dati. Kaya iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Professor Eliza na walang sino man ang maaaring tumagal hanggang sa katapusan ng piitan na ito. Bahagya siyang tumawa dahil upang labanan ang bawat bagong alon ng makapangyarihang mga halimaw ay ginamit niya ang kanyang mana at stamina. Ang pakikipaglaban ng walang pahinga ay walang alinlangan na pipilitin ang kanyang katawan. Sa isang buntong hininga, ginamit niya ang kanyang kasanayang Ice Spear, upang patayin ang isa pang halimaw na butiki na sumugod sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos niyang patayin ang ika-20 D-negative rank na halimaw, may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na 2 D-rank na halimaw. Isang solong berdeng halimaw na may hawak na palakol ang lumabas mula sa fog. Ang halimaw ay nakatayo sa 2 paa tulad ng mga tao. Nakayuko ang kanyang posture at mayroon siyang parang lobo na matulis na mga tainga. Ang berdeng halimaw ay may maayos na pagkakabuo ng kalamnan at mahaba ang braso. Isang orc at ito ay negative C rank. Sigaw ni Kyle na may natigilan na ekspresyon. Napagod siya pagkatapos labanan ang napakaraming D-negative rank na mga halimaw. Magiging mahirap na labanan at sa tingin ko hindi ako maaaring magpatuloy pagkatapos labanan ang malaking bagay na ito. Tiningnan niya ang orc na may tuyong tawa. Hindi pa ako sigurado kung kaya ko siyang talunin sa aking kasalukuyang kondisyon. Ang orc ay isang halimaw na hindi tulad ng iba pang mga halimaw ay may kaunting katalinuhan. Sila ay nanirahan sa mga grupo at hindi makikita ng normal dahil nanirahan sila sa malalim sa loob ng madilim na gubat. Sa loob ng training ground ng unang taon, maraming estudyante ang humihingal habang nakahiga sa lupa. Mabigat ang kanilang paghinga at hindi maayos ang kanilang mga damit. Tiningnan ni Professor Eliza ang mga estudyante na pinalabas mula sa piitan. Ang ilan sa kanila ay umamin ng pagkatalo nang nakaranas sila ng labis na presyon habang ang ilan ay nasugatan. Pagkaraan ng 1 minuto pa, lumitaw ang ilang mga estudyante sa loob ng training ground.
Mas masama pa ang kanilang kalagayan kaysa sa mga naunang estudyante. Kiniliti ni Professor Astor ang kanyang dila nang makita niya ang pagod ng mga estudyante. Anong sayang ng mga mapagkukunan? Kumuha siya ng maraming bote na puno ng likidong kulay berde mula sa kanyang storage ring at ikinaway ang kanyang kamay. Nagsimulang lumutang ang mga bote at huminto sa harap ng mga nasugatang estudyante. Kinuha ng nakahigang mga estudyante ang mga potion at nagmadaling ininom ang mga nilalaman. Sila ay huminga ng maluwag ng ang healing potion ay nagsimulang gamutin ang kanilang mga sugat. Pagkatapos kumalma ay tiningnan ng mga estudyante ang pagraranggo ng proyeksyon na lumulutang sa itaas ng kanilang mga ulo na may mga inaasahan. OMG! Ako ay nasa ranggo 45. Isa sa kanila ang sumigaw na may pinanibik nang nakita niya ang kanyang ranggo na bumuti kumpara sa huling pagkakataon na nakipaglaban sila sa pagtatasa ng pagraranggo. Ilan pang mga estudyante ang sumigaw na may kumikislap na mga mata nang nakita nila ang kanilang sarili sa isang mas mahusay na ranggo kaysa sa dati. Itinuro ng isang estudyante na may kulay olibo na buhok ang nangungunang mga pangalan na may pagkabigla. Damn! Tingnan ang nangungunang mga pangalan, ang kanilang mga puntos ay napakataas. First, Alec Katumbas 2,700. Second, Kyle Katumbas 2,700. Third, Lara Katumbas 2,525. Fourth, Carcel Katumbas 2,455. Fifth, Mia Katumbas 2,350. Sixth, 9 Katumbas 2,170. Seventh, Lily Katumbas 1850. Eighth, Jake Katumbas 1240. Ang lahat ng nasa ibaba ng ika-10 ranggo ay nakakuha ng mga puntos na mas mababa sa 1,000 at pagkatapos ng ika-20 ranggo ang mga puntos ay mas mababa pa. Ang mapait na tingin ng iba pang mga estudyante ay nanatili sa nangungunang mga pangalan. Ang lahat ng mga pumasok sa tore ay sinakop ang nangungunang pagraranggo. Tinukso ng kanyang kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Tinapik niya ang balikat ng batang may buhok na olibo upang madagdagan ang kanyang moral. Normal lang. Ang pinakamababang ranggo ng mga pumasok sa tore ay hindi bababa sa D-negative rank. Hindi tulad mo at ako na bahagyang naabot ang E-negative rank pagkatapos gumugol ng 6 na buwan sa pag-aaral at pagsasanay. Tiningnan ng batang may buhok na olibo ang kanyang kaibigan na may buntong hininga. Medyo nagseselos lang siya. Pagkaraan ng 1 minuto, lumitaw ang isang pamilyar na batang lalaki na itim ang buhok sa loob ng training ground. Ang lahat ng mga estudyante ay lumingon upang tingnan siya na may paggalang at selos. Kiniliti ni Jake ang kanyang dila at yumuko sa lupa na may mabigat na paghinga. Ang kanyang mga damit ay nabasa ng pawis at tuyong dugo. Akala niya ay makakapagpatay siya ng mas maraming mga halimaw pero nang ilang E+ rank na mga halimaw ang umatake sa kanya nang magkasama ay nasugatan siya. Damn it! Sinumpa niya at ibinato ang kanyang kamao sa lupa nang makita niya ang kanyang ranggo. Lumitaw ang isang pamilyar na lumulutang na bote na puno ng likidong kulay berde sa itaas ng kanyang katawan. Tiningnan ni Jake si Professor Astor mula sa sulok ng kanyang mga mata at kinuha ang bote na may buntong hininga. Pagkatapos niya, lumabas si Lily mula sa piitan sa isang napakasamang sitwasyon. Hindi man lang siya nakatayo at ang kanyang katawan ay yumuko sa lupa bago siya nahimatay. Tiningnan ni Professor Eliza ang kanyang katawan at sa loob ng 1 segundo ay lumitaw siya sa tabi niya. Binuksan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga payat na daliri at pinilit si Lily na inumin ang isang high-grade healing potion. Pagkatapos maramdaman ang kanyang matatag na paghinga ay umatras si Professor Eliza na may buntong hininga. Sa lalong madaling panahon, lumitaw ang ilang mas pamilyar na mga mukha sa loob ng training ground. 9. Mia at Carcel. Tulad ng iba ay bumagsak din sila sa lupa. Hindi rin maganda ang kanilang kalagayan, pero hindi sila nasugatan sa halip ay inamin nila ang pagkatalo, nang alam nilang hindi na nila mapapatay, ang anumang mga halimaw. Kinurot ni Nine ang kanyang ilong, at tinapik ang balikat ni Carcel, gamit ang kanyang pagod na kamay. Tingnan ang nangungunang 2 marangal na pangalan na gusto nilang bugbugin. Tumawa si Carcel at sinampal ang kanyang kamay. Sigurado ka bang hindi ka mismo mabubugbog? Tiningnan siya ni Nine at ngumisi. Nawala ang iyong pangalawang pwesto. Bakit ka masaya? Tiningnan ni Carcel ang pangalan ni Kyle at pagkatapos ay ang pangalan ni Lara. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pagtulak pababa ay napakapait. Tila nagluluwag ako kamakailan lang kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap. Humimig siya at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Si Bia ay hindi naruroon kay Kyle.
Nagtataka ako kung paano siya sumusulong ng napakabilis. Ang kanyang bilis ay halos katumbas ni Alec at ang kanyang talento. Natigil ang kanyang boses nang naalala niya ang aktwal na talento ni Kyle. Sa mga mata ng mga propesor at Vice Principal George, si Kyle ay might be rank na talento lang, pero siya at ang iba na umakyat sa ginintoang hagdanan kasama si Kyle ay alam ang katotohanan. Ang mga individual mula sa ibang mga kaharian ay masyadong nakatuon kay Bea kung kaya't walang nag-aalaga sa talento ni Kyle, pero ang balita ay tiyak nakakalat sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko hindi sasabihin ni na Alec, Mia, Lara, at Nine sa sino man. Walang ibang tao mula sa Academy ang naruroon sa sahig na iyon, kaya marahil aabutin ng ilang oras bago malaman ng Academy ang tungkol sa kanyang tunay na talento. Hindi niya alam kung itinatago ni Kyle ang kanyang aktwal na talento ng sadya o ito ay isang pagkakamali mula sa Academy. Anyway, sasabihin ni Kyle sa mga propesor kung handa na siya. Mas mabuti para sa akin at sa iba na huwag makialam. Tiningnan ni Nine si Carcel na may kunot. Hinagod niya ang kanyang kamay na sinampal lang ng huli. Ano iyon? Bakit siya umiiyak? Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang gininto ang mga mata ay nagningning sa isang segundo, pero agad niya itong isinara dahil napakasakit tuwing nakikita niya ang mga kakaiba pero totoong mga pangitain na ito. Damn! Kung magiging napakasakit na ipapakita sa akin ang buong eksena, hindi lamang isang imahe. Minasahe niya ang kanyang mga templo na may masakit na ekspresyon. Tiningnan siya ni Carcel mula sa sulok ng kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nagkaroon lang ng sakit ng ulo. Tiningnan ni Professor Eliza ang mga estudyante. Lahat ay lumabas maliban kina Alec, Lara, at Kyle. Pagkaraan ng isang minuto pa, lumabas si Lara habang humihingal. Kinuyam niya ang kanyang dibdib at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Malubhang dumudugo ang kanyang kaliwang braso. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi niya natalo ang orc. Nakita ni Eliza ang kanyang kondisyon at agad na binigyan siya ng isang high-grade healing potion. Dalawa lang ang natitirang estudyante. Sinabi niya habang tinitingnan ang pagraranggo ng proyeksyon. Ang tingin ng estudyante ay nasa proyeksyon din. Mayroon silang parehong mga puntos. Sa palagay mo, sino ang makakakuha ng unang pwesto? Bamulong ang isa sa mga estudyante at nagsimulang hulaan ng lahat kung sino ang lalabas mula sa piitan muna. Kyle o Alec? Samantala, nakatayo si Kyle sa entablado na may natigilan na ekspresyon nang tiningnan siya ng orc na may pulang mata. Nakikita ni Kyle ang mga apoy na sumasayaw sa mga mata ng orc. Huminga siya ng malalim. Pagod na ako at mayroon na lang akong 25% na mana. Tingnan natin kung kaya kong patayin ang malaking bagay na ito o. Tumawa siya at sumugod sa orc, pagkatapos ay activate ang swift steps. Ngayon ay mayroon na lang siyang dalawang pagpipilian, labanan o tumakas, at hindi nais ni Kyle na umatras. Ang palakol ng orc ay kumikinang sa liwanag nang makita niya na papalapit si Kyle sa kanya ng buong bilis. Ngumisi siya at sumugod kay Kyle gamit ang kanyang matipunong katawan. Mas mabilis ang mga galaw ng orc kaysa kay Kyle, pero dahil sa mabigat na katawan nito, ang huling bilis ay bahagyang mas mababa kaysa sa kanya. Iwinagayway ng orc ang kanyang malaking palakol, na naglalayong tamaan pababa ang biktima na may isang atake lamang. Pagkatapos isara ang distansya, itinulak ni Kyle ang kanyang katawan sa kaliwa upang iwasan ang malaking palakol. Binuksan niya ang kanyang palad, na nagpapalabas ng isang fireball sa kanyang kamay sa isang iglap. Sa isang mabilis na paggalaw, itinapon niya ito patungo sa kaliwang mata ng orc. Nanliit ang mga mata ng orc nang makita niya ang fireball. Gumanti siya kaagad at umatras bago tinihil ang pag-atake gamit ang kanyang palakol. Kiniliti ni Kyle ang kanyang dila dahil ang apoy lamang ay nag-iwan ng ilang mga marka ng paso sa kamay ng orc. Sa isang dagindong, minsan pang iwinagayway ng orc ang palakol kay Kyle, pero ang huli ay maliksi at mabilis, na iniiwasan ang mga pag-atake ng orc na may mapagbigay na liksi. Inilipat ni Kyle ang kanyang mana ng minsan pa, sa pagkakataong ito ay nagpapalabas ng mga kulog na pana na nag-negative crackling na may elektrikong enerhiya. Sa isang kisap ng kanyang pulso, pinalaya niya ang mga pana, na nagpapadala sa kanila na lumilipad patungo sa orc. Tumama ang mga pana ng totoo, na nag-electrify sa orc at pansamantalang ikinagulat siya. Pagkuha ng pagkakataon, lumapit si Kyle, ang kanyang espada ay kumikinang sa hangin. Naglabas siya ng isang pag-ulan ng mga kidlat na mabilis na mga pag-atake, ang bawat suntok ay bumagsak ng may katumpakan at kapangyarihan. Ang orc, bagaman napakalakas, ay nawala ng momentum sa isang sandali dahil sa biglang mga pana at nagpumilit na ipagtanggol laban sa walang humpay na pagsalakay ni Kyle.
Lumipad ang mga spark habang ang pag-aaway ng bakal ay sumasalamin sa buong larangan ng digmaan. Hingal na hingal si Kyle. Ang kanyang mga damit ay nabasa ng pawis at ang kanyang mga sapatos ay tumili pabalik sa entablado nang nagbanggaan siya sa orc. Sa isang huli, huminga ng malalim si Kyle. Ang kanyang mana ay bumaba na. Alam niya kung hindi niya matapos ang labanan sa lalong madaling panahon ay hindi siya magtatagal. Nagningning ang kanyang mga mata at sa isang mapagpas siya na paggalaw, tinipon niya ang mga labi ng kanyang mana. Lumitaw ang isang masakit na ekspresyon sa mukha ni Kyle nang maubos ang lahat ng kanyang mana kaagad. Napangiwi siya pero tinapunan niya ng tingin ang orc. Kung babagsak ako dadalhin ko man lang ikaw. Pangatlong pag-atake, Ethereal Voidbreaker Slash. Sumigaw siya sa tuktok ng kanyang mga baga at naglabas ng isang nagwawasak na welga, na nagpapalakas ng kanyang espada sa bawat piraso ng mana na naruroon sa loob ng kanyang katawan. Sa isang mabilis at tumpak na pag-indayog, ang talim ay pumutol sa hangin, na nakakatugon sa palakol ng orc ng harapan. Ang puwersa ng epekto ay nagpadala ng mga shockwave na kumikirot sa buong entablado. Isang bitik ng ilaw at enerhiya na nag-alis ng anumang bagay sa daan nito ay lumitaw sa entablado. Sa isang malakas na paglaki, ang palakol ng orc ay nabasag sa ilalim ng pag-atake ni Kyle. Ang katawan ng orc ay itinapon paatras at daan-daang mga sugat ang lumitaw sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa isang masakit na dagindong, siya ay nahulog sa kanyang mga tuhod. Tumayo ng matangkad si Kyle sa loob ng ilang segundo, nanginginig ang kanyang kamay dahil sa mga epekto ng pag-atake. Ang kanyang malabong tingin ay tumama sa katawan ng orc na puno ng dugo. Buhay pa rin. Sumuko ang kanyang mga binti pero sinaksak niya ang kanyang espada sa loob ng entablado upang tumayo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiningnan ang orc. Pagkatapos ng labis na paghihirap kailangan ko itong patayin man lang. Sa kanyang katawan na pinagtatalunan at ang kanyang lakas ay humihina, tinipon ni Kyle ang bawat onsa ng determinasyon na natitira sa kanya at hinaila ang kanyang nanginginig na katawan patungo sa orc. Ang orc, na nakadarama sa kanya, ay sumusubok na umatake pabalik na may isang huling desperadong pag-atake. Ang kanyang malalaking braso ay nasira pero itinapon niya ang mga ito kay Kyle. Sa isang sandali ng ganap na kalooban, natisod si Kyle at iniiwasan ang mga braso ng orc. Kinuyam niya ang kanyang espada at sumugod na may mabilis at tumpak na welga. Tumusok ang espada ni Kyle sa mga depensa ng orc, na naghahatid ng isang nakamamatay na suntok sa kanyang dibdib. Ang orc ay nagbigay ng isang huling dagindong bago gumuho sa lupa. Napagod at nasa bingit ng pagkahimatay, bumagsak ang katawan ni Kyle sa entablado na may isang matagumpay na ngiti. Ang labanan ay nanalo pero sa isang malaking halaga. Ang kanyang mga mata ay agad na pumikit at ang kanyang pagkakahawak sa kanyang espada ay lumuwag. Magandang gabi. Sinabi niya sa loob at nawala ng malay. Lumitaw ang isang mahinang ilaw sa paligid ng kanyang katawan at pinalabas siya mula sa piitan. Sa sandaling lumitaw si Kyle sa loob ng training ground. Bumagsak ang kanyang katawan. Maraming mata ang tumitig sa kanya na may paggalang at pagkamangha. Ang kanyang marka ay nakatali pa rin kay Alec. Ang ilan sa mga estudyante ay pinuri pa siya sa loob ng naaalala nila ang talento ni Kyle. Sa kanilang mga mata, ang kanyang potensyal ay B rank lang pero halos katumbas siya ng isang taong may triple S+ rank na potensyal. Agad na dumating si Professor Elize sa harap ng katawan ni Kyle. Yumuko siya at binigyan siya ng healing potion pero hindi siya nagising. Si Nay na nakaramdam ng mas mahusay na gumapang patungo kay Kyle na may nag-aalalang ekspresyon. Ayos lang ba siya? Hinawakan ni Elize ang palso ni Kyle at sinuri ang kanyang mga ugat na may kunot. Naubos niya ang lahat ng kanyang mana. Kakailanganin ng ilang oras para magising siya. Gumawa si 9 nanograms isang inis na ekspresyon. Pagsusulit lang sa kalagitnaan ng termino. Bakit ang impyerno na ito ay nagsisikap ng husto ang dalawa? Tiningnan niya ang pangalan ni Alec. Kahit na pareho ang mga puntos ni Kyle at Alec ang huli ay hindi pa lumalabas. Samantala, nakadikit ang tingin ni Principal Ratrick sa proyeksyon kung saan nawala si Kyle. Tahimik ang buong silid. Ang dalawang nangungunang mga estudyante ay nagbibigay sa kanila ng labis na pagkabigla. Una biglang lumusot si Alex at negative C rank habang nakikipaglaban sa orc. Pangalawa, ang huling paggalaw ng espada ni Kyle ay iniwan ng lahat na walang imak. Huminga ng malalim si George. Anong isang malakas na pag-atake ng espada? Nasa panimulang yugto pa lang pero napakalakas na. Sinabi niya at naalala kung paano gumalaw ang espada ni Kyle upang maghatid ng pangalawang huling pag-atake.
Ito ay sapat na malakas upang saktan kahit isang C-rank na halimaw, hindi nabanggitin ang orc na negative C-rank lang. Tumango si Principal Ratrick. Binabawi ko ang aking pagtatasa. Kung nakipaglaban si Kyle kay Alec ngayon, sa tingin ko may 50% pagkakataon na matatalo niya siya kung ginamit niya ang galaw na ito. Pagkaraan ng 5 minuto, nang gumaling ang ilan sa mana ni Kyle ay biglang bumukas ang kanyang mga mata. Sumisigaw siya dahil ang kanyang kaliwang braso ay pinindot ng isang tao. Masakit ang kanyang katawan pero tumingin ang kanyang mga mata sa kanyang paligid. Maraming bulong ang tumunog sa kanyang mga tainga. Ang huling bagay na natatandaan ko ay pinatay ko ang orc. Nakita niya ang isang pamilyar na kisame at mararamdaman ang magaspang na paghawak ng lupa sa kanyang likuran. Sa isang daing, sa wakas ay itinulak niya ang mabigat na timbang na pumipindot sa kanyang braso. Sino yan? Bumulong siya ng dahan-dahan pero pagkatapos ang taong nakahiga sa tabi niya ay lumipat at tiningnan ang kanyang mukha. Gising ka na. Kinurap ni Kyle ang kanyang mga mata at tinitigan ang mga pamilyar na gininto ang mata na iyon. 9. Natulala siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga mata ni Nine na napakalapit. Isang gintong sinulid. Isang manipis na gintong sinulid ang gumagapang sa loob ng mga mata ni Nine. Gumagalaw ito ng walang tigil sa paligid ng kanyang mga mag-aaral na parang isang ahas. Napakanipis nito na kung ang isang tao ay hindi tumingin ng malapitan walang makakapansin nito. Hoy, ayos ka lang. Biglang umatras si Nine na may kunot at ikinaway ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Kyle. Agad na ipinikit ni Kyle ang kanyang mga mata. Lumitaw ang isang biglang berdeng ilaw sa loob ng kanyang nakasarang mga mata. Hindi niya alam ang dahilan pero nakaramdam siya ng galit kay Nine sa ilang kadahilanan. Ano ang pakiramdam na ito? Ito ang pakiramdam ng sinubukan ng mga makapangyarihang individual na iyon na suriin ang katawan ko at ni Bia. Hindi, medyo iba ito. Ayos lang ako. Sinabi ni Kyle at umiling. Nag-iisip ako ng labis. Gusto niyang tumayo pero hindi nakinig ang kanyang katawan dahil masyado siyang pagod para gumalaw. Sa huli, bumantong hininga siya at umupo na lang sa lupa. Ngayon isang tao na lang ang natitira. Isang kasiya siyang boses ang lumabas mula sa kanyang kaliwa. Nakatayo si Professor Eliza ng ilang metro ang layo mula sa kanya na may kunot. Tiningnan ni Kyle ang propesor. Nakakita siya ng maraming mga estudyante na nakahiga o nakaupo sa paligid niya rin. Ang ilan sa kanila ay tumitingin pa sa kanya paminsan-minsan. Tiningnan niya ang pagraranggo ng proyeksyon na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Oh, nasa loob pa rin si Alec. Natigil ang kanyang boses nang tumunog ang isang ungol sa tabi niya. Pakiramdam ko gusto ninyong magpakitang gilas. Sinabi ni Nine at kiniliti ang kanyang dila. Tumawa si Kyle. Gusto niyang lumabas pagkatapos makita ang C-rank na orc pero pagkatapos ay naisip niya na magiging sayang kung hindi niya susubukan ang kanyang mga limitasyon. Sa isang buntong hininga, tinapik ni Nine ang balikat ni Kyle at tiningnan ang pagraranggo ng proyeksyon. First, Alec katumbas 3,000. Second, Kyle katumbas 3,000. Third, Lara katumbas 2,700. Fourth, Carcel katumbas 2,560. Fifth, Mia katumbas 2,450. Sixth, Nine katumbas 2,270. Seventh, Lily katumbas 1990. Eighth, Jake katumbas 1260. Pareho ang iyong mga puntos kaya bakit hindi pa siya lumalabas? Hindi ko alam. Kinibit ni Kyle ang kanyang mga balikat at ipinikit ang kanyang mga mata. Kailangan nilang maghintay hanggang sa lumabas si Alec. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.